Ayan po at magre-reaction lang po ako dito sa posible. Mayroon po kasi akong napanood na interview nitong si Kalingap Ido. Base po doon sa aking napanood, yung interview sa kanya, ay posible pong makulong itong si Kalingap Ido. Ayan po. Tama po yung narinig nyo. Intindihin nyo lang po mabuti itong sinasabi ko. At huwag agad-agad kung ano nasa isip ninyo. Panoorin hanggang matapos ang video para naiintindihan nyo kung bakit sinabi kong posibleng makulong itong si Kalingap Ido. Ayan po ang tatalakayin natin. Maya-maya lamang po. Ano? Ayan. Ayan po, tuloy-tuloy na po tayo at siyempre, bago po ako pumalaot ay hindi naman po pwedeng kalimutan kong batiin lahat itong aking mga subscriber na sana manawari, nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng sakuna, ligtas sa lahat ng uri na mabibigat na sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan, at yun na nga po, tuloy-tuloy na po tayo. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Kagaya po ng sinabi ko, na posible pong makulong si Ido, si Kalingap Ido, base po doon sa aking napanood na interview niya. Ayun. So, para po, I hope na napanood nyo naman lahat yan at alam ko namang lagi kayo nakasubaybay yung mga nangyayari sa Kalingap ay alam ko naman na napanood nyo rin yun at katunayan at nakatapik din po yan dyan. So ibibigay ko lang po yung highlight kung bakit sinabi kong posible na makulong si Ido. Ano? Ito lang po kasi ang sinabi niya, open pa rin daw po siya nang makipag-love team dito kay Beyonce. Ano? Maliwanag po yan. Yung may nag-interview sa kanya, yan po yung sagot niya na nakahanda siya magpatawad at noong may follow-up question sa kanya, sinabi niya na open pa rin daw siyang makipag-love team dito kay Beyonce. Yan. Kaya ko po nasabing posible na dyan na makukulong si Ido dahil po dyan. Dahil kung matutuloy man, halimbawa, matuloy, hindi man po natin sigurado kung makiki-love team pa uli si Beyonce, no? Hindi man po natin sigurado. If ever man na matuloy yan, sigurado na po ang pagkakakulong nitong si Ido. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon po sa sinasabi nitong si Beyonce noong pinagsigawan na itong si pamangkin ni Kuya Bal Santos matubang ay manyak, nyak, nyak, nyak. Di ba? Kung doon po ay nakalibre itong si Ido. Dahil walang nag-follow up, walang nagsolsol o nag-follow up doon sa sinabi ng manyak. Kasi kung inurirat yan, doon lang may tulog itong si Ido. Ngayon, pasalamat na lang siya at walang nagsolsol. At pasalamat na din si Ido dahil hindi ako kumampi dito sa mga walang utang na loob ng mga tao. Malabo yun, nakakampi ako dyan sa mga aswang na tao kagaya nitong mga ito. Malabong mangyari yun, lalo na kung may mga bisyo. Naku po, malabo yun, nakakampi ako. Anyway, kung ganun man ay, kasi kung lang po ito, mga gunggong lang po yung mga yan, yung mga nandyan sa nakadikit sa kanila, mga gunggong lang. Pero sabi ko, kung nagkataon lang, may tulog dyan si Ido. Ngayon, sige, pasalamat na lang tayo. Walang nangyaring ganun. Ngayon,
Itong sinasabi ni Ido na open siya, nakipag-love team ulit dito kay Anghit or dito kay Beyonce. Liliwanagin ko lang po, magkaiba po si Beyonce at magkaiba yung Anghit. Kasi si Beyonce po ay pangalan ng tao at yung Anghit po ay tinataglay ng tao. Di ba? Magkaiba po yun, ha? Yan ang tandaan ninyo. Okay. So ngayon, dito, kitang-kita na yung pattern, kitang-kita na yung ebidensya na hindi marunong tumanaw ng utang na loob ito pamilyang ito. Sa hinabahaba ng panahon at hinabahaba ng pagtulong ng Kalingap sa pamilyang ito, anong iginanti nila sa Kalingap? Lalo na dito kay Kuya Bal Santos Patubang. Alam ninyong lahat yan. Kung anong sakit ang ginawa nila kay Kuya Bal Santos Patubang, isa na rin dito kay Rab, na talagang yan ang main, na talagang nagbigay ng kaalawanan nila sa buhay. Pero nagawa pa nila eh. Ang ibig ko pong sabihin dito ngayon, kung nagawa nila yan, at ngayon ay maibabalik yung love team na yan kay Ido, 101% makukulong na itong si Ido. Bakit? Ganito lang yan. Napakasimple. Ngayon, pag nakuha na naman nila yung gusto nila at bumalik yung mga kung ano pa at nagkapira na naman sila dahil sa mga sponsor na naman, ay baka hindi na isisigaw ni Beyonce na itong pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Ayan. Baka hindi na yun ang isisigaw ngayon ni Beyonce. Ano na ang sisigaw niya? Para makulong na tuluyan ito si Ido, ang isisigaw na ngayon ni Beyonce, itong pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay ginitara yung aking tinggil. Ngayon, pagka yun kaya ang pinagsigawan na ni Beyonce, agree ba kayo doon sa sinasabi kong kulong itong si Ido? Sigurado na yan. Diyan na ngayon maglalabasan yung mga magbibida-bida na manunulsul uli yan. Kulong ka, Ido. Ito, nag-reaction lang ako base doon sa interview mo na napanood ko. Alam mo kung ayaw mong makasakit ng tao dahil nga ang sinasabi, nag-comment nga, di ba? Nag-comment nga si Rab na sinasabi napakabait talaga si Insan. Grabe, napakabait talaga ni Insan, di ba? Alam natin yon. Kaya isa rin ako sa nagagalit dito kay Anghit dahil sa mga ganung pangyayari na pinagsigawan niyang manyak ka. Dahil alam ko mabait ka. Pero sinasabi ko lang dito, magkaiba yung paniniwala ko mabait at doon sa gagawin nitong si Anghit ulit. Kaya binigyan ko ng reaction ito. Bahala kayo kung magigets ninyo itong ini-explain ko. Ngayon, kaya ba? Hindi naman kaya, Ido, napanood mo yung aking video na ang sinasabi ko dyan ay baka mayroon kang pagkakamali at isa kang torpe. Dahil gustong-gusto na ni Anghit magpagitara ng kanyang tinggil, hindi mo ginitara. Kaya gumawa ng issue na pinagsagawang manyak ka. Di ba? Pero ang totoo nun, siya pala ang may gustong gitarahin ang tinggil. Ngayon, dahil doon sa baka panood mo yung sinabi kong ganon, baka na-realize mo na, oo nga sana ginitara ko ng tinggil niyan. So may mali ako dahil kumbaga sa manok,
lumalapit na yung manok, ay hindi ko pa tinuka. Yon. Pero kung gano'n, ang narealize mo at ngayon ay i-open mo na open ka para sa second chance na mag-love team kayo. Well, sabi ko nga po sa inyo, kailanman po dito, hindi po ako kailanman nag-advise na huwag na. Diba? Kahit kailan po, wala kayong maririnig na mga panayan. Kagaya po nandiyan doon sa naging issue na babalik itong si Anghit at may nakikipag-usap sa yung inutusan na makipag-usap sa Kalingap. Pero anong sabi ko diyan? Sinabi ko ba na, ay Kuya Bal o Rab, huwag niyong tanggapin yan pagka bumalik po ulit. Sinabi ko bang ganyan? Wala po. Dahil ako po yung marunong rumispito. Ibig sabihin, wala naman po ako sa kabuuan ng Kalingap, ay bakit naman ako magsasabi na huwag na pabalikin. So, ang sinabi ko po dyan, ipapaubayo ako ang desisyon dito kay Kalingap Rab at kay Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din dito. Yung pagkakasabi ni Edo na open siyang open siya doon sa pagbabalik ng kanilang love team. Ganon din po. Hindi rin po ninyo ako mariringgan na sabihin ko sa inyo na sabihin ko kay Edo na wag na Edo. Hindi po, hindi niyo ako maririnig. Ito ay nagre-reaction lang ako doon sa interview mo na open ka. So baka ang sabi ko nga dito, posibleng mangyari yon. Dahil yung pala, gigil na at libog na ito, tapos hindi mo pag ginitara ang tinggil, baka mamaya ipagsigawan na yan na itong pangkin ni Kuya Bal Santos Matubang, ginitara ang aking tinggil. Gil. O, di ba? Yari ka. Ngayon, kahit pa hindi mo sinundot yan or sinundot mo o hindi, pagka mayroong rape na usapin, pakatandaan nyo, kayong lahat ng mga lalaki, ang laging pinapanigan dito ay babae. Kapag ka ang usapin ay pangmumulistya or anumang usapin na panggigitara ng tinggil, ay ang laging pinapaniwalaan dyan ay ang babae. Hindi ka makapagkatwiran. Yan ang tandaan mo, Edo. At sa lahat na rin. Lahat na rin ng makakapanood na mga lalaki. Napakaraming kaparaanan yan. Ipaglalaban mo. Hindi ko ginirgir yan. Ang sasabihin ng isa, ginirgir mo ako. Ang sasabihin ng isa, hindi kahit kailan, kahit na ikiniskis kong aking buto dyan sa iyong tinggil, hindi nangyari. Hindi, pinasok mo pa. Sino ang paniniwalaan? Ikaw? Na lalaki? No. Ang laging pinapaniwalaan dyan ay babae. Ngayon, pues, kung ikaw ngayon ay maghahamon dahil alam mo sa sarili mo na hindi pumasok yung hindi mo na jer yan. Kung yun ang paniniwala mo dahil wala naman talaga, napakadaling gawa ng paraan yan. Ha? Ano? Ito agad-agad para magkaroon kayo ng idea, ha? Para lang magkaroon kayo ng idea. Mismong pulis, ha? Pipinggirin yon hanggang sa yung pag napinggir yan, sira na yung parang sapot doon. Tapos ipapamedico legal yan, sasabihin yan na mayroong laceration ang tinggil niyan.
So, ang ibig sabihin lang nun, talagang may pinasukan yan. Pero ang alam mo, hindi mo talaga ginerger yan. Pero lumabas sa medico legal dahil nga pininggir na yan, nawala na yung sapot na para magpapatunay na yan ay virgin pa. Wala ka ng kalusot. Walang kalusot. No bail recommended yan, Ido. No bail recommended. Para lang po may matutunan kayo. Paulit-ulit ko lang po sinasabi yan. Na noong kapanahunan ko na nandyan, sayang nga lang lagi ko nakakalimutan kasi meron akong ipapakita sa inyo para maniwala kayo Nung kapanahunan ko na nandyan ako, lahat ng katarantaduhan pwedeng mangyari. Yung totoo pwedeng mabaliwala at yung hindi totoo pwedeng magkatotoo. Yan ang tandaan nyo. Binigay ko na example. No bail recommended yan. Yan ang tandaan mo. So, tapos ngayon, yun pa ang sabihin mo na open ka na maibalik yung inyong dating love team. Even though parang malabo naman na yun talaga dahil sinabi na nga ni Rab na hindi na. Ayaw ko nang magpipir pa para kay Ido. Yan naman ang sabi niya. Pero nga, doon lang sa particular na sagot mo doon sa nag-interview sa'yo, doon ako nagre-reaction ngayon. Para sa kalaman na rin po ng lahat. Yan po yan. Ay baka nga mamaya ito. Maskon pa ito Mas palalabasin nila na multiple yung pumasok na utin diyan sa kanya. Kagaya dito kay Hayat, di ba? Ay Hayat aminado na ang sinasabi niya na marami daw utin ang pumasok sa kanyang putay. Sinabi niya yan. So ngayon, ito para lang po para lang po malaman ninyo na tayo dito, ay hindi bale po itong hayat na ito, kasi ito namang hayat na ito, naman po ito, yung patapon po ang buhay nito at walang kakwenta-kwentang tao ito. At hindi ko maintindihan kung bakit buhay pa kaya yung tumira dito. Ayan aminado siya Teka. Ulit. Hindi sira ang pukingking ko dahil walang bata lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga pututoy. Ayan. Ito po, kasi total wala namang kakwenta-kwentong tayo itong hayat na ito. Sabi niya, para lang na disgrasya ng mga pututoy. Para ko sabihin ko, yung isang bisis, pwede mong sabihin na disgrasya. Pag maraming bisis na, ayan ay gustong-gusto mo na. Para lang malaman mo, Hayat. Kasi ikaw yung, ito yung masabi ko talaga, kung gaano kalilibog yung kambing, mas malibog pa sa kambing itong matandang ito. Yan ang totoo. Anyway, mabalik tayo dito kay Ido. Yun lang ang reaction ko dyan. Ngayon, mayroon ako napanood. Ito, iba na tayo. May napanood ako. Bago lang, kahapon lang, napanood ko yung
yung sinarab na blinag itong si Kayla. Ito pong Kayla na ito po yung dating nagkukan ito eh. Yung buhangin girl. Ano? Grabe. Nung ito, nakita ko kanina. Sobrang ganda pala nitong batang ito. Kaya sigurado ako na itong sinuli, naglalaway na. Naglalaway na. Ay dito kay Joy hindi lang naglalaway ito. Talagang kung ito. Tawag nito parang asong ulol talaga. Oh, ito pag nakita yan ni Jenny Nole, gagawa ng paraan na naman na para wakwakin itong si Kayla. Ano si Kayla? Talagang napakaganda itong batang ito. Anong sinabi ng mga kwan dyan? Ha? Yung mga umalis sa Kalingap? Putya, walang sinabi. Ha, wala pang anghit itong si Kayla. Tingin ko sa kanya. Ako kasi, kahit long distance tayo, mayroon akong palatandaan sa isang tao kung ikaw ay may anghit. Yan yun. Ayun si Kayla, walang anghit yun. Hindi kagaya nitong itong bida ninyo na talaga namang ang tindi ng putok. Ayan yun. So, dito, nako, kung ito, kailangan ito ay, kanin ito, bantayan niyo ito, ha? Dahil baka mamaya, pagplanuhan na naman ito ni Nole, at saka nitong si Sakalam, at saka itong si Kapiso, at saka itong yung itong matandang Sibuan na mukhang bayawak. Ano? Nako. Paano nyo bantayan nyo si Kayla? Kayla po yan, Kayla, yung buhangin girl. Panood ko kahapon lang po, bagong upload ni Rab. At siya nga pala, hindi ko alam kung paano bang magbigay ng, paano bang magpaabot. Anyway, kasalukuyan po ngayon na sige, ako munang banggitin itong mga estudyante ko. Ayan na po muna natin yan. Iwan na po natin yan. Pero ito po ang sasabihin ko lang sa inyo na ipaabot nyo na po ito. Ito ang sinasabi ko dito kay Kalingap Ido. Bago mangyari sa kanya na tiyakan na ang kalabuso sa kanya. Kung yan ay i-open pa talaga niya yung posibilidad na magbalikan sila. Unang-una, anong babalikan mo sa kanya? Wala. Anong kwan yan? Ano ang babalikan mo? Ganda? Walang ganda. Ido, makinig ka sa akin. Ikumpara mo yang si anghit at saka dito sa walang anghit na sinasabi kong Kayla, mas maganda itong Kayla. Wala yan sa kalingkingan ni Kayla, sa ganda. Osngi pangangipin yan eh. Tapos may anghit pa. O ano doon ang gusto mo pambalikan, Ido? Pagkadami-dami ng mga nandyan na babae sa Bicol, gusto mo, nakita mo naman yung mga reels ko, yung mga kwan ko dati, yung mga ina-upload ko dyan sa story ko na pagkaganda ng mga mayordoma ko, mamili ka lang dyan. Ha? At saka either kung gusto mo, iniimbitahan kita rito sa lugar ko
para ma-witness mo yung mga babaeng mga pumipila dito na gustong ligawan ako. Doon mamili ka. Pag nakapamili ka, di magkakon ka. Magpakitang gilas ka. Yan yun. Yan ang araw-araw na buhay ko rito. Kaya sabi ko, pumipila yung mga manliligaw ko. Pero sabi ko nga po, gusto kong siguruhin na makatagpo ako ng totoo. Hindi kagaya nitong itong mga yung bang ibig sabihin ko, tumanda man sila, tumanda man kami pare-pareho, dahil matanda na nga ako, di ba? 177 years old ko na. Wala nang sabihin matanda na ako, talaga matanda na. Pero, nakikita naman dito, hinahangad pa yung matikman ako. Pero ito sinasayat, si LPH, saka yung si Glo, ito yung talagang naglalaway at para mga asong ulol na gustong-gustong matikman ako. Sorry sa inyong mga matatanda kayong mga malilibog kayo. Ibaling nyo na lang yan, kalibugan nyo dito kay Buwan na mukhang bayawak. At sisiguraduhin ko, yung haba ng dila ni Buwan bayawak na yan ay madidilaan pa yan. So hanggang dito na lamang po at yun lamang po ang pwede kong ipaalala at pwedeng mangyari kung sakasakali. Walang utang na loob ito. Pwede pang masundan yan kung sakasakali. Yan lang. Sa lahat po ng aking mga subscriber, alam niyo po yung pagiging diretso kong magsalita. Ayaw ko po kasi ng mga magsasalita rin lang ako at tagal-tagal ko pang bibitawan yung tinggil. Di ba? Yung andahay pang pakimikimi na kasi below the belt. Bakit? Anong masama doon kung diretsuhin mo para maintindihan ng maraming tao? Tinggil kong tinggil, bilat kong bilat yan. Kagaya itong tinggil ni Hayat na ito, na wala na, totsado na, crispy na. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.